regarding sa tips pala, para malaman natin na pwede na talagang mailagay ang ating mga crayfish na breeder or pwede na natin silang ma-introduce, ang ginawa ko lang naman ay I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. But something deep inside won't let me cry. Be the most your lies, I'll do what I want. magandang buhay mga bossing! Kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Joel Angeles and may ilang dekada na rin sa mundo ng pag-aquatic. Napag-decidean ko na mag-start ng pag-crayfish farming and breeding dahil nakita ko yung malaking potensyal, lalong-lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay tropical country and napakaganda ng mag-breed dito sa atin sa Pilipinas. And syempre, kung ikaw, bago ka pa lang or interested ka rin na mag-alaga ng crayfish, most especially dito sa sisimulan natin or alagaan natin, which is Australian red claw crayfish, gusto ko sabayan mo ko, sabay-sabay tayo para pagdating ng panahon, of course, tayo rin ang magkita-kita sa dulo. So, dito sa gagawin natin ngayon, mag-i-start tayo na mag-set up ng tank or ng pond para sa ating crayfish. Hindi naman kailangang malaki ang ating paglalagyan. Kung wala naman tayong paglalagyan na malaki, okay lang yon. Mag-start tayo sa maliit and mag-start lang muna tayo sa kung ano yung kaya natin. Like, ito yung sa akin, kagaya sa akin, sisimulan ko siya sa isang room lang. So, tatawagin natin siyang room yard. So, ikaw, kung meron kang backyard or kung meron kang top yard, kung tawagin, halimbawa yung rooftop nyo or yung roof deck nyo, bakante naman, pwede kang maglagay doon. So, pwede yon. So, kahit maliit lang. So, napakahalaga na alamin natin kung saan muna or saan tayo unang maglalagay or maglalagay talaga ng ating mga crayfish. Kasi, from there, malalaman natin yung laki nung paglalagyan natin or pagsisimulan natin ng crayfish farming and breeding. Medyo marami-rami tayong gagawin ngayon. Magsiset up tayo ng ating tank para sa ating mga crayfish breeder. And ako, ang napili ko ay yung aquarium. So, dyan tayo maglalagay ng ating breeder. And regarding nga pala doon sa mga paglalagyan natin sa tank, marami tayong choices actually. Pwede nga yung kagaya nung sa akin, which is yung aquarium. Okay, so sa 15 gallon aquarium, yun yung parang pinaka-minimum niya na pwede mo nang paglagyan ng ating crayfish breeder. Okay, so pwede rin tayo sa styro box, pwede yun. Pwede rin tayo sa trapal pan, yan, pwede. Okay, so pwede rin tayo, so kung medyo malaki-laki yung space mo, pwede rin tayo sa cement pond na tinatawag, pwede yan. And of course, yung lastly, yung mud pond kung medyo may farm ka na talaga at gusto mong mag-start. So napakarami nating choices. Now, kagaya sa atin, or kung ikaw, kagaya ko na medyo maliit lang yung space, pwede tayo mag-start sa 15 gallon aquarium muna, sa breeder muna. And then, syempre sa mga susunod natin na video, ituturo ko sa inyo kung saan tayo, ano yung mga susunod nating mga hakbang na mga gagawin. So ngayon, ang gagawin lang muna natin, magsiset up lang muna tayo ng tank natin. Okay, para makapag-set up ka na rin ng tank mo or yung aquarium mo or para sa mga breeder mo ng mga crayfish mo. Ang susunod natin gagawin ay maglalagay na tayo ng filtration sa ating aquarium. And yung filtration, siya yung technically maglilinis ng tubig sa ating aquarium para maging maganda yung kondisyon at hindi maging madumi or magdumi agad. Right? And regarding naman sa filtration, medyo marami-rami rin klase ng filtration. Bigyan ko na kayo ng mga sample, like say for example yung overhead filter, yan yung gagawin natin. And yung iba naman sponge filter lang, and yung iba naman aeration lang or yung aerator. Okay, so parang naglalagay lang sila ng air stone doon sa tubig, tapos yung air stone nagpo-produce yun ng bubble.
So pagkatapos nun, pwede na rin tayong maglagay ng mga substrate. Ayan, so depende sa iyo kung gusto mong maglagay ng substrate o hindi, pwede naman, optional lang naman din yon. Pero syempre kung may substrate, mas nakakatulong din sa kondisyon ng tubig, right? After ng substrate, pwede tayo na maglagay ng mga hiding spots ng mga breeder natin, na crayfish. Yung hiding spots, normally pwede naman yung tubo lang ng yung PVC pipe na size 2 inches, pwede na yan. And then putol-putulin mo lang sila ng maliliit, like around 5 inches to 6 inches, pwede na yan. Yan. Napakahalaga kasi ng hiding spots para sa mga crayfish para maging komportable sila doon sa paglalagyan mo sa kanila. And then lastly, ang gagawin natin ay introduce na natin ang mga crayfish breeder doon sa kanilang aquarium tank. Mamaya papakita natin yon para alam natin yung mga step by step or mga dapat natin gawin. May mga technique tayong pwedeng gawin dyan or dapat gawin dyan para hindi ma-water shock yung ating mga breeder. So, tara, samahan nyo ako. Hindi ko na kayo patatagalin. Set up na natin yung tank para ma-introduce na natin yung mga crayfish. Okay? So, tara, let's go! Yan, so after natin maiayos yung ating aquarium, makapaglagay na rin ng substrate, ang next nating ginawa ay naglagay ako ng mga hiding spots ng ating mga crayfish. So PVC to na 2 inches in diameter, and then pinutol-putol ko lang siya ng around 5 to 6 inches ng haba. So kung meron kayong 3 inches in diameter na PVC na available, much better. Pero kung wala, okay na rin to. Now, naglagay lang ako ng bato, lagay din ako ng mga tuyong dahon ng talisay at tuyong dahon ng saging para makatulong din sa pagkondisyon ng tubig natin. And then, kinabit na rin natin itong power head para maikonekta natin patungo doon sa ating overhead filter. Kung mapapansin nyo, medyo nag-yellowish yung kulay ng tubig natin dahil yan doon sa nilagay nating tuyong dahon ng talisay. And then yung ating overhead filter, nilagyan natin ng ceramic ring at saka ng filter foam. So, yan ang magsisilbing filtration para sa ating aquarium para mapanatiling maganda ang water condition. Siguro sa susunod, i-upgrade din natin siya dahil hindi ako masyadong nasatisfy doon sa filtration niya. Gagawa natin yan ng video para syempre masundan nyo rin, magawa nyo rin, matutunan nyo rin kung paano mag-upgrade ng overhead filter. Ayan, working na. All goods na siya. Ayan mga bossing, regarding naman sa pagpapakain sa kanila, napakarami nating choices or options sa pagpapakain sa kanila dahil omnivorous sila. Kumakain sila ng gulay and kumakain din sila ng mga pellet, yung mga fish food, and na marami pang iba. So ako personally, yung pinapakain ko sa kanila ay yan, like yung kangkong, yung dahon ng kangkong, at saka yung mga carrots, yan, yung mga patatas, and yung pinaka-favorite nila yung PO2. Yan, PO2 yan yung pagkain ng mga ornamental fish. So pwedeng-pwede yan. And yung iba, pinapakain din sila ng parang chicken food, integra na tinatawag. So napakarami yung pwedeng choices para mapakain sila at maging healthy sila. So syempre, napakahalaga din ng water quality para sa mga crayfish para maging successful yung breeding process natin, mga bossing, ano.
Regarding naman sa mga challenges, sobrang challenging talaga na mag-start ng iyong pagki-crayfish farming and breeding. Most especially sa pagse-setup. Kung kagaya nito na aquarium, syempre kung first time mo pa lang, medyo challenging, medyo mahirap talaga, hindi natin alam. Akala natin tama na yung ginawa natin, pero all of a sudden biglang mawawala or mamamatay yung mga crayfish natin. So challenging talaga, pero kaya nga sabi ko, kaya tayo nandito, kaya tayo gumawa ng vlog na ganito, ng video na to, para sabay-sabay tayo na mag-start ng crayfish farming and breeding, and sabay-sabay natin siyang magawa ng tama. Hindi man ganun katama, pero at least malelesen natin yung mga pagkakamali natin. So abangan nyo yung mga susunod nating mga video, syempre para makasabay kayo. Okay, so kung ikaw ay bago ka pa lang and or interested ka rin na magkaroon ng or magsimula ng crayfish farming and breeding, so sabayan mo ang mga ginagawa natin or panoorin mo ang mga susunod nating mga video. Regarding sa tips pala, para malaman natin na pwede na talagang mailagay ang ating mga crayfish na breeder or pwede na natin silang ma-introduce, ang ginawa ko lang naman ay una, syempre nung paglagay natin ng tubig, yung tubig na nilagay natin, since dito tayo sa lugar na may chlorine ang mga tubig natin sa gripo, pinatining muna natin siya. Okay, so lagay nyo muna siya sa mineral, yung bote ng mineral water na malaki, like say for example yung 8 liters or 10 liters, lagay nyo doon, stay nyo muna ng mga ilang araw, like for example 3 araw bago nyo siya ilagay sa aquarium nyo. Huwag nyo siyang ilagay na direkta galing sa gripo yung mga tubig. So patiningin nyo muna ng mga 3 araw hanggang 5 days, ganyan. So mas maganda yon. And then nung pagkalagay ko ng tubig, nilagyan ko na rin siya ng water conditioner. So yung water conditioner naman mabibili yan sa mga pet shop, magtanong lang kayo. And yung water conditioner na binili ko ay yung liquid, yan. So yung parang ganito, yan siya. And lagyan nyo lang ng parang isang takip, yung 15 gallon tank nyo, goods na yon. And after that, patiningin nyo rin muna yung tubig na nasa aquarium, yung nilagay nyo sa aquarium, siguro mga 3 days. 3 to 5 days, much better. Or 3 to 7 days, much better yon, mas maganda yon. And then, after that, yung isa sa sikreto na ginawa ko para malaman ko na talagang pwede na nating ilagay ang ating mga crayfish, yung mga breeder natin. Syempre, hindi naman biro ang presyo ng mga crayfish na breeder, lalo na yung mga breeder. Syempre, alam naman natin, lalo na yung mga nakapagsimula na dyan, na napakamahal ng mga breeder ng crayfish. So hindi naman pwedeng isugal natin agad sila dyan, na ilagay natin sila dyan, and then all of a sudden biglang hindi pala maganda yung kondisyon ng tubig natin, bigla na lang silang mamamatay. So ayaw naman nating mangyari yun, syempre, diba? So ang ginawa ko, after 3 to 5 days na nailagay ko dyan yung tubig sa aquarium, naglagay tayo ng yung tinatawag nating fish test. Okay, itong isda na to, yan. So naglagay lang ako ng mukuli. So kahit anong isda naman actually, na yung mura lang, huwag naman kayong bumili ng mahal. Like say for example yung mga chapsuy na gapi, pwede na yan. Yung mga danyos, basta yung mga maliliit lang na maliliksing isda, pwede na yan. Kahit kataba nga, pwede nyo nang ilagay dyan eh. Okay, so lagay nyo lang muna doon, and i-leave nyo yung isda doon. Yan o, yung muli o. Okay, i-leave nyo yung isda dyan for say for example 3 days din, or another 3 days, 3 to 5 days, para malaman natin kung talagang okay na yung tubig niya. Usually yung iba gumagamit sila ng mga water tester, pero napakamahal naman kasi nun. Mahal yung presyo ng mga water tester. So instead ng water tester, gawin natin
fish test na lang. Okay, mura-mura pa. Para lang malaman natin na okay na talaga yung kondisyon ng tubig. Okay? So, siguro after 3 to 5 days, another 3 to 5 days na paglalagay nyo ng isda dito sa aquarium, and yung isda na nilagay nyo ay nabuhay naman, so good na yon. Okay? Sign na yon na okay na yung condition ng tubig nyo. Okay? So, that's the time na i-introduce nyo na yung mga crayfish na binili natin ng mga breeder. Okay? Right? So, yun. Ganyan lang mga bossing. So, sana meron kayong natutunan dun sa mga ibinahagi ko, and kagaya ng sinabi ko, sabay-sabay tayo sa mga susunod na video. Sabayan nyo ako para at least mag-guide ko rin kayo. Okay? Siyempre, yan ang gusto natin mangyari. Lumaki ang mga crayfish breeder or crayfish farmer and breeder dito sa atin sa Pilipinas. Para pagdating ng panahon, of course, sama-sama tayo pa rin ang mga makikita sa dulo. So ayan mga bossing, maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa channel ko and mahilig ka sa mga ganitong content o nagustuhan mo ang mga ganitong content, palambing naman mga bossing. Pa-subscribe naman and pa-hit na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga latest videos. And pa-comment na rin dyan sa baba mga bossing, let me know what you think. Always remember, sipitin natin ang mga kaalaman patungo sa kaunlaran. See you in the next video mga bossing. Ciao!